Isang magandang araw sa inyo lahat guys. Samahan nyo na naman ako dito sa panibagong araw, panibagong vlog. Ito yung karugtong nung last na aking video na in-upload. At pasensya na kayo, medyo natagalan ko na i-upload kasi medyo busy pa at may pasok na ulit sa trabaho ng mga ilang araw. Pasensya na kayo at hindi ako nakapag-upload agad. At maraming salamat syempre una sa mga nanonood sa aking video at sa mga nag-share, maraming salamat po sa inyo. At nandito nga pala kami sa pinaka barangay San Jose Mitla, yung barangay na tinitirhan ng kapatid ng asawa ko. At ito nga, isa sa mga negosyo at pinagkakakitaan ng mga tao dito ay ang paggawa ng hollow blocks. At meron silang mga ginagamit dito ng mga machine o makinarya para makagawa ng o makapaghulma ng hollow blocks ng mabilisan. Ayan, kung makikita nyo, napakaraming pinapato yung hollow blocks. Itong araw na ito ay araw ng Pasko at naisipan namin na lumabas at maglakad-lakad. Lalo na doon sa may pinaka bypass road na hindi pa namin masyadong napapasyalan. Ngayon namin naisip na talagang sulitin yung paglalakad-lakad doon. Kasi nung mga nakaraang punta namin dito, hindi namin masyadong nasulit yung pagpunta ron. Ngayon, ginawa namin para masulit namin yung pagpunta doon, nilakad na lang namin para kumbaga yung mga tanawin mapil namin ng maayos at makapagbanding na rin kaming isang buong pamilya. Hindi nga pala sumama dito yung aking panganay na anak dahil mas pinili niyang magpasko dito sa Maynila. Alam nyo na, binata at meron ng mga nililigaw-ligawan. Kaya kahit anong pilit ko ay hindi talaga siya sumama. Ganun talaga ang mga kabataan ngayon, hindi mo mapipilit kung anong mga gusto nila. Kaya pinabayaan ko na lang. Meron namang magtitingin-tingin sa kanya dito ng mga tito at tita niya sa Maynila. Kaya hindi ko na rin pinilit. Kasi mahirap pilitin, di ba? Kung ayaw naman, hindi yun mag-i-enjoy doon sa pupuntahan nila o pupuntahan yung lugar kung pinilit mo yung isang tao. Kaya pinabayaan ko na lang at kami na lang, kaming tatlo na lang ang nagpunta rito. At pinag-commute ko nga pala yung mag-ina ko at ako ay nagmotor dito papunta rito dahil humabol lang ako. Bago magpasko kasi may pasok pa kami kaya humabol na lang ako o nagmotor na lang ako papunta rito sa Pampanga. At ayaw na ayaw ko kasi talaga rin na mag-commute dahil napakapawisin ko sa biyahe o mabilis ako magpawis sa biyahe, lalo na kapag yung crowded o siksikan yung mga tao, talagang pinagpapawisan ako. Kadalasan kasi alam naman natin na kapag ganitong papalapit yung Kapaskuhan, napakaraming mga commuters ang sumasakay sa mga bus. Kaya talagang siksikan na hindi mo mapipigilan na yung init na nararamdaman mo ay lumabas sa iyong katawan. At ganun ako, napakapawisin ko. Baka pasmado na ako dahil din sa pag-aabuso ko siguro sa aking katawan nung aking kabataan dahil sari-saring mahihirap na trabaho din ang aking pinasok. At katulad nung mga construction, yon pagko-construction, sa mura kong katawan, nagko-construction na ako nung kabataan ko para lang magkaroon ng pagkakakitaan. Ayun, yun parang naabuso ko rin yung katawan. Tapos maliligo at dahil tatambay pa ako sa gabi kasama ang aking mga tropa. Mahirap din yung abusuhin yung katawan at babalik din talaga sa iyo yan pagdating ng panahon. Lalo na kapag mga 40s ka na yan. Kaya naniniwala na ako na yung buhay mo ay mag-uumpisa kapag 40 years old ka na yan. Diyan mo na mga mararamdaman yung mga parusa sa iyo na dahil nga sa kagagawan mo o pag-aabuso mo sa katawan mo nung kabataan mo, diyan na ibibigay sa iyo yung lahat ng pagpaparusa. Kaya yung mga nakakanood na mga kabataan ngayon, eto sana mapanood nyo. Ingatan nyo yung pangangatawan nyo. Siguro nga tama rin yung mga kasabihan na di bali ng tamad di naman pagod yan. Minsan pwede rin i-apply sa sarili natin yun para hindi rin natin maabuso yung katawan natin. Oo nga, nagsipag ka nga o nagkaroon ka nga ng pera o pagkakakitaan ng kabataan mo, inabuso mo naman yung katawan mo,
kaya bumabalik sa iyo pagdating ng panahon. Kaya do sa mga makakanood nito, yung mga kabataan ngayon, at pahalagahan nyo yung mga katawan nyo at huwag nyong aabusuhin. Siguro mas paniwalaan nyo na lang muna yung di bali ng tamad di naman pagod. Hindi naman siguro masamang maging tamad paminsan-minsan, pero huwag nating paninindigan o i-apply habang buhay sa ating pagkatao dahil nakakasama din yan. At yung mga ganitong edad na katulad ko ay ngayon ko lang napagtatanto o naiisip yung mga sinasabi nung panahon ng ating mga magulang na ingatan natin yung katawan natin, huwag tayong pasaway dahil darating ang panahon ay pagsisisihan natin yung mga ginagawa natin na pag-aabuso sa ating mga katawan. Ay talagang darating ang panahon ay sisingilin tayo niyan. Kaya ngayon yung mga kabataan, tulad nga ng sinasabi ko, ay kung sino yung mga makakanood nito ay ingatan natin ang ating mga katawan at huwag tayong pasaway sa ating mga magulang. Sundin natin yung mga sinasabi nila dahil ang kanilang mga sinasabi ay makakabuti para sa atin at hindi yun makakasama. Lahat ng mga sinasabi nila ay totoo dahil lahat ng yun ay kanilang naranasan din. Siguro nung panahon ay matitigas din ang ulo nila sa kanilang mga magulang at yung isinishare nila sa atin ay karanasan din nila na kumbaga ay ina-apply lang din nila sa atin dahil naranasan na nga nila ang mga bagay na yon o yung ganong buhay. Kaya ang gusto nila ay hindi na rin natin maranasan. Sa panahon ngayon ay ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalusugan at ang pinakakayamanan para sa akin ngayon ay ang magandang kalusugan ng isang tao. Dahil hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo kung may problema ka sa kalusugan at hindi matutupad yung mga pangarap mo kung may problema ka sa kalusugan. Kaya ang itinuturing ko talagang kayamanan para sa akin ay ang kalusugan. Pangalawa na lang ay meron kang isang maayos na pamilya na sumusuporta sa iyo sa lahat ng mga gusto mo at mga pangarap mo. Hindi masamang unahin ang sarili lalo na't may mga pangarap ka pa sa buhay, lalo na kung para sa pamilya mo ay yun ang pinakamahalaga. Palagi mong unang iingatan ay ang sarili mo dahil hindi mo magagawa yung mga pangarap mo kung meron ng limitasyon sa buhay mo o yung kalusugan mo. Kung meron ka ng problema sa kalusugan ay hindi mo na talaga magagawa yung kung may mga pangarap ka para sa pamilya mo. Kaya hindi masamang maging makasarili lalong lalo na kung para sa sarili mo, para sa kalusugan mo yun ang mahalaga. At bago matapos ang aking video ay binabati ko po kayong lahat sa mga nanonood dito, especially ng maligayang Pasko po sa ating lahat at manigong bagong taon. Palagi po nating pahalagahan ang ating sarili, ang ating pamilya, pangalawa, at ang Diyos. Lagi tayong magdarasal sa Kanya sa Poong lumikha. Bye-bye!